Good afternoon mga ka-DI. Magandang hapon sa atin guys. Medyo matagal-tagal na ako na hindi nakapag-upload sa aking mga ginagawa sa tungkol sa electrical guys. So for today's video guys ay may gagawin na naman ako electric fan. At hindi raw gumagana, walang power siya guys. So ito yung kuting tingin ko ngayon guys sa hapon na to. Katatapos ko lang mag welding doon sa nagpabricate ako doon sa gate namin sa back door guys. Medyo hapo pa tayo pero nandito tayo ulit. Gagawa tayo ng electric fan guys. So ito yung electric fan mga kadiayan. So yun yung gagawin ko. Wala daw power yan. So ma-check up natin mga ka-DI kung bakit wala siyang power. At kunin natin yung tester. So nandito yung tester. So nandito ako guys pala sa generator namin. So nandito yung pinaka working place ko, yan. So ito ay genset. Yan. So yun guys, antabayan na ninyo at check upin natin yan kung ano yung dahilan bakit walang power mga ka-DI. One eternity later. So ito mga ka-DI, try natin na i-plug dito sa outlet. Yan. Po natin yung number 1. Yan guys, so wala, hindi talaga siya gumagana. Ni kahit ugong wala. So number 3, number 2, number 1. So wala talaga mga ka-DI. So ibig sabihin nito guys, dahil walang ugong siya, thermal fuse mga ka-DI ang ating unang tawag nito, obserbasyon. Thermal fuse ang sira nito guys. So hindi pa natin alam pag makakabitan natin ng thermal fuse, baka kapasitor din. So ganun lang naman mga ka-DI. So yun yung gagawin natin guys. Wala talaga siyang power. So tabayan na niyo mga ka-DI, tanggalin ko to ng buo at ipapakita ko sa inyo yung pinakamotor nito mga ka-DI. One eternity later. So ito mga ka-DI yung motor niya. Kung nakikita niyo mga ka-DI, ito hindi tulad ng ibang motor na nakatornilyo yung casing nito guys. Ito wala siyang tornilyo. So kung titingnan niyo mga ka-DI, yan, naka-clip siya. Yan. So yun yung tatanggalin natin para mabuksan natin tong casing guys. So iangat lang tong mga ka-DI, yan, iangat lang yan. Yan. Nakatupi yan eh. Yan, nakatupi siya. Saka ito, yan. So iangat lang siya mga ka-DI and then konting sungkit dito para matanggal natin to. Makikita natin yung motor ito guys. So ito yung mga klaseng motor na medyo madaling gawin dahil ingat lang dito sa pag-angat nito dahil baka mabali, hindi na magki-clip ulit. So konting sungkit lang guys, hindi masyado tigasan yung kamay natin pagdating sa ganito. So yun guys, pinakita ko lang yung klaseng motor na to. Ibang klase siya. Tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. So yun mga ka-DI, kung nakikita nyo guys yung motor na to, ayan o. So yun yung yung tinanggal natin na takip niya, pinaka-casing yan. Inaangat lang natin yan guys, yan.
So madali siyang tanggalin mga ka-DI. At sa pinakamaganda nito mga ka-DI na klaseng motor, napakadaling repairin. Ayan, oh. So nandito yung capacitor niya. So yung value ng capacitor niya is 1.5 guys, microfarad. At alam nyo guys, nakikita ninyo kaagad yung thermal fuse. Yan o, yan yung thermal fuse na guys. Yan. Yan o, yan. So sungkitin mo lang, nakakunik yan dito. Tapos nakakunik din yan dito. Yan. So madaling magpalit ng thermal fuse. So yun mga ka-DI, ganun siya kabilis palitan. Hindi ka na mahihirapan, hindi tulad yung ibang electric fan na nakatali pa doon sa pinaka-coil niya itong mga wire na to. So mahirap patatanggalin dahil may mga insulator pa yan, pinasaka ng mga insulator. So mahirap, kunting galaw mo yun ay mapuputol yung mga wire na gabuhok, yung winding niya guys. So ito, napakadaling palitan na motor. Kung mayroon kayong ganitong mga electric fan, so ganyan lang guys, buksan nyo at sinusungkit lang naman yan, bubuksan na siya. So yan, tatanggalin lang natin yung thermal fuse na yan, susungkitin natin guys. Yan o, hirap mag video na yan o. So yung wire na yan, kung nakita nyo, nandun yung thermal fuse nakasiksik sa ilalim. So iangat ko lang yan, tapos so pamapalitan na natin mga ka-DI. Yan, tapos nakakunik lang naman dito yan. One eternity later. So yun mga ka-DI, titestera natin yung thermal fuse para malaman natin talaga na sira siya mga guys. So pag i-short ko yan guys, yan o. Yan, pumapalo yung tester natin o. Pero i-tester ko dito sa kabilang payan guys. Yan, walang palo siya mga ka-DI. So walang palo siya mga ka-DI o. Yan o, wala. Pero pag i-short natin guys, yan, pumapalo. Yan, walang palo siya. So ibig sabihin, ito mga ka-DI, yan, yung thermal fuse na yan ay sira siya, naging open na siya guys, naputol na yung connection niya dyan. Bakit? Anong dahilan na napuputol yung ano natin? Pag tumataas ang amperahe ng ating motor guys, o hirap umikot, ito yung nagbibigay protection sa ating mga motor. Kaya yung iba minsan nagja-jumper sila, pero ako hindi ko lang nagja-jumper guys, dahil mawawala ng koneksyon ng ating motor. So kailangan natin maglagay ng panibagong thermal fuse para maproteksyon ng ating motor na hindi masunog mga ka-DI. So yun lang guys, kunting advice sa atin para sa safety ng ating mga motor guys. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. So ito mga ka-DI yung pamalit natin. Yan, ito yung tinanggal natin guys, yung sira. So ito yung pamalit natin mga ka-DI dito. So ihinang ko na siya guys, idugtong ko dito mga ka-DI. Gamit tayo ng soldering gun mga ka-DI.
So yung mga kadiyay, okay na. Mahina na natin guys. Dugtungan natin. So balik na siya sa normal mga kadiyay. So yun, mga kadiyay. One eternity later. So yun mga ka-DI, napalitan na natin guys. Yan. Kung nakikita nyo guys yan, oh, naidugtong na natin. Nandun yung thermal fuse na bago. So dinugtong lang natin mga ka-DI. Puto lang tayo dito sa dulo yung pinakapaan ng thermal fuse. Ganon din dito, pinutol ko lang tapos dinugtong ko at hininang natin gamit tong ating soldering gun guys. Yan, Stanley 100 watts nga lang to eh. Yan. So naibalik na natin mga ka-DI. So kung titestiran natin guys, testiran natin ulit para makita ninyo. Hirap mag-tester. Yan. Testiran natin mga ka-DI para malaman ninyo na okay na siya. So, pag tinister natin dito yung short, yan, pumapalo yung ating tester. Pag dito guys, yan, pumapalo na siya, kanina hindi. Yan, pumapalo na siya. Pero pagka dito, papalo din siya, siyempre naka-short yan. Shorted siya eh. So ngayon, dito sa kabila, yung kabilang paa ng thermal fuse natin yan, pumapalo yung thermal fuse natin. Ibig sabihin, may connection na siya guys, mga ka-DI. So, ganun lang mga ka-DI. Ito yung pinalitan natin, ito yung sira. Yan. Kadalasan talaga nasisira ito pagka tumataas yung amperahe ng ating motor guys. So takpan ko na guys, babalik ko, linisan ko lang yung bushing natin at saka yung ito rotor niya, sobrang dumi yan. Linisan ko lang to, lagyan natin ng langis para pagbalik natin ay suabe siya umikot guys. So yun lang guys, tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. Yun mga ka-DI, balik na natin yung takip ng ating motor. Yan. So inipit ko lang din guys, yan. Inipit ko siya ng plies. Ginamitan ko lang siya ng ating plies para maipit ulit yung nakaklip. Yan, yung mga nakaklip dito. So langisan natin para maging kukondisyon siya ng maayos at hindi maganit. Mamaya malalaman natin paglagyan na natin ng ilis kung malakas yung ikot niya. Kapag hindi, papalitan natin ng kapasitor. So yun minsan kasi ang nagpapaano putok ng thermal fuse. So yan minsan ang nakakasira. Bakit naging walang power pagka maganit ito, hindi kaya itong kapasitor natin ay sira na. So try natin guys mga ka-DI, saksak natin para malaman natin kung gumagana na siya. So yan, pindutin natin yung number 1. So yun guys, gumana na siya. Kung nakikita nyo, try natin yan number 2, yan, try natin, yan, number 3, yan, gumana na siya guys. So mamaya malalaman natin kung gaano kalakas yung hangin niya pagka may ilisin na ikakabit natin. So tune in lang kayo mga ka-DI hanggang matapos ng aking video. One eternity later. So yun mga ka-DI, nasimbol na natin, nailagay ko ng ilisi, yung casing din niya sa ilisi, okay na. So wala naman, nakakalimutan. Okay, so testingan na natin mga ka-DI para malaman natin kung ano yung lakas ng ikot niya. Kapag mahina yung ikot niya, mahina yung buga ng hangin niya, so palitan natin ng kapasitor guys. Pero kung okay naman, so yung thermal fuse lang talaga at medyo maganit lang yung
ating rotor doon sa bushing. So plug natin guys. Ayan. Pindutin natin number 1. Ayun. Malakas mga ka-DI. So malakas naman siya, number 2. Yan, okay naman siya, malakas siya. So number 3 guys. Yun. So okay guys, hindi na natin palitan ng kapasitor. Okay, normal yung ikot niya. At ang may diferensya lang talaga, siguro tumaas ng amperahe talaga niya dahil dun sa maganit yung bushing niya. So nalagyan natin ng langis, okay na. So operational na siya mga ka-DI. So thank you guys sa panonood ng aking video na to. Don't forget to share, subscribe guys sa aking channel, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video guys. God bless sa ating lahat. Hanggang dito lang yun aking content tungkol sa electric fan guys.